Magandang umaga po sa ating lahat. Bubuksan na po natin ang ika-29 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, Ginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan po ng Panginoon Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan ay tinatawag ko ng kaisa ng ika-29 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Iginagalang na Konsehal Alan Tolentino, maaari niyo po bang pangunahan ng ating panalangin? Okay. Tayo po'y tumuo at tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Bago po tayo magsalamat sa ating Panginoon Diyos, tayo po lahat, bayan, bawat kapatawaran, noon, kami po ang Sangguniang Bayan, ay nanalangin po tayo. Kami po ay kawalan ng bawat kapwa. Yes, kayo nandiyan kanina. Wala lang. Kami po ay hinihingin ng kapatid. Kapag hindi po ng kapatawaran, kami po iyong patatawarin. Kaya kung ano po, Panginoon, kasalanan, wala po kami na mababawasan po ang aming kasalanan kapag kami nakita. Maraming salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin, pamilya, at kami papasalamat po sa inyo. Lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, kahit maraming pagsubok, sa bawat isa sa amin, sa buong mundo, alam namin na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Ano man lahat ng sakuna na dumataan sa bawat isa, wala mo pababayaan pagkat ikaw ang makapangyarihan Diyos sa buong mundo. Ano man ang aming kahilingan, hindi mo kami pababayaan. Kaya Panginoon, wala kami ang pandemic nito, kung ano pagsubok na dumaan sa bawat kami sa pamilya, hindi mo rin ipapabaya. Kaya noon, naniniwala kami, bawat isa magiging malakas, hindi po kami na kami nataan at kung muna mo, hindi mo kami pababayaan. At akin, sa pangalan mo, Jesus, naway pababayaan. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po. Dadako na tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Yung kalihim pakibanggit po niyo isa-isa ang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronildo Donesa. Narito po. Ginagalang Alan Tolentino. Ginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Ginagalang Ferdinand Damutan. Narito po. Ginagalang Luciano, Ginagalang Perpetuo de Singaño. Narito po. Ginagalang Catherine Terona. Narito po. Ginagalang Luciano de Jesus Jr. Ginagalang Nestor Patawe. Narito po. Ginagalang Domingo Ortega. Ginagalang Anlin Bation. Meron po tayong 8 konsehal na naririto sa umagang itong kasapi sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang ay formala po nating bubuksan ng ika-29 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at talituntunin? Nung pinuno, minumungkahi ko po na pagpaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-20 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 nang ginanap ng ika-20 ng Hulyo
2020 sa pamamagitan ng video conference na pinubo ng 7 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagpapaliban po natin ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Kaganon din po, nangungulong pinuno, minumungkahi ko rin po na tanggapin at pagtibayin ang katitikan ika-28 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-20 ng Hulyo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubo ng 7 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Ferdinand Damutan, ang lahat po ng sumasang-ayon ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtitibay ang katitikan ng nakaraang pagpupulong na binubuo ng 7 pahina. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron ho bang nais magpahayag ng kanyang opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Kung wala, dadako na po. Nangungulong pinuno. Pasensya po, hindi ko ho nakita. Okay po. Ayan. Sige, okay po. Ang ating ginagalan na Konsehal, Ronnie Lodonesa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay ang ating pong maligayang pagbati sa ating pong mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, sa kanila pong ka-120 anibersaryo ngayong pong araw. Kaya po ang pagbati po ay mula po sa inyong lingkod sa bumubuo po ng Sangguniang Bayan. Maligayang anibersaryo po. Muli po sa Sangguniang Bayan po ng Silang ang aming taus-pusong pagbati sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng 106 na taon ng kanilang pagkakatatag. Mula po sa inyong lingkod, kay Konsehal Ronnie Donesa, kay Konsehal Alan Tolentino, Konsehal Mark Anthony Toledo, Konsehal Perpetuo de Singanio, Konsehal Catherine Tirona, Konsehal Ferdy Amutan, ABC President Domingo Ortega, Konsehal Nestor Patawe, at Konsehal Luciano Jun de Jesus at SK President Anlin Bation. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinyon? Pinuno. Ang galang na Konsehal Mark Anthony Toledo. Pinuno, gusto ko lamang pong pasalamatan yung pong mga asosasyon ng mga maghahalaman dyan po sa bypass at sa gawi po nung malapit sa Toyota. Dahil po napansin ko na malaki po yung pinagbago at medyo yung nagkaroon po sila ng adjustment do sa harapan ng kanilang mga panindang halaman at nagkaroon na po ng espasyo para makapagparada yung kanilang mga mamimili. At meron din silang mga enforcer na o mga traffic aid na doon na naka-uniforme at sila yung mga nag-a-assist doon sa mga pumaparada at bumibili doon. So malaki pong improvement yung nakita ko po nung Sabado na ako'y dumaan. At tingin ko po ay lalong lumalakas at lalong gumaganda ang takbo ng kanilang negosyo doon po sa dakong yan. Yun po, at pinasasamatan ko po sila. Magandang balita po yan at tayo po ay nagpapasalamat din po sa lupo ng kabuhayan at lupo ng transportasyon sa inyong pumpuno, Konsehal Mark Anthony Toledo at Konsehal Ronnie Donesa, sa inyong pong pagpupulong na ginanap kasama ang ating mga maghahalaman ng ornamental growers para masolusyonan po ang problema sa trapiko at matulungan din po sila na may ayos at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Marami pong salamat. Meron po bang nais magpahayag ang ating ginagalang na Konsehal Perpetuo de Singanio? Isang magandang umaga po, nangungulong pinuno. Ganun din po sa ating mga samahan sa Sanggunian. Tungkol lang po ito, nangungulong pinuno, sa napupuna ko po sa mga mall, sa mga katulad po sa Premier, dito po sa atin sa loob ng bayan. Pag po papasok tayo sa kanilang building, napupuna ko po, ang pinagsusulat nila lang pangalan, yung mga taong papasok. Ang concern ko po doon, di po ba iniingatan natin na magkahawa-hawa kung halimbawa. Dapat po, hindi po ba pwede na yung mga security ang pasulatin natin? Kasi po yung ballpen na hinahawakan ng isa, isasalin doon sa isa. Para pong kung halimbawa po na merong hindi naman natin tinutukoy kung merong may sakit,
na nanggaling doon, eh di mapapasalin-salin na po yon. Dapat po siguro masabihan natin kung ano po ang nararapat at ang tamang pagpapasok ng mga tao sa loob ng mga supermarket. Yun lang po at maganda umaga po. Ano po ang may tutugon ng lupon po ng kabuhayan at komersyo sa tinuruan ng ating ginagalang na Konsehal Perpetuo Desenganio? Maraming salamat po at sa magandang umaga po sa inyo lahat muli at salamat po sa inyong nabanggit, ginagalang Konsehal Peping Desenganio. Tungkol po dyan, ang patakaran po kasi ay self-declaration. So, pag sinabi po natin yan, yung pong mismong may tao, may sarili, sila po magde-declare ng kanilang mga information doon, katulad po ng pangalan, tirahan, edad, o yung mga temperatura, ano po. Yung po ay meron namang akong mga establishmentong naikutan na sila po ay gumagawa pa rin ng mga safety protocols at measures na kung saan ay may mga alcohol yung kanilang mga ballpen na ginagamit doon. At isa rin pong ginagawa ng karamihan ay nagdadala sila ng kanilang ballpen. Ano? Kahit ako po ay lumalabas din at nagpupunta sa iba't ibang mga establishmento, ay ganun din po. Yung pong tao mismo ang nagsusulat ng kanyang mga information dahil mas kilala mo ang sarili mo at alam mo yung mga information na ilalagay mo doon kaysa po yung tatanungin ng security at sila pa yung magsusulat. Ano? Diyan naman po ay though yung ballpen na ginagamit nila ay pare-pareho, iisa, responsibilidad na rin po ng mga establishment na maglagay po sila ng alcohol doon kung saan ay makakapag after maggumamit ng ballpen na pinaggamitan din ng ibang tao, nag-alcohol po sila at ginagawa namang itong parang routine na talagang nasa may sarili na ng pangangatawan ng individual na pangalagaan yung kanyang ikangay personal hygiene na mag-alcohol siya after niya gumamit noong mga ballpen na yon na ginagamit pang publiko ng mga lahat ng mga customer na pumapasok sa mga iba't ibang establishmento. Okay po. Siguro po ang ibig sabihin po ng ating ginagalang na Konsehal, kung sakasakaling hindi maiiwasan na tayo mismo, ang kliyente mismo ang magsusulat ng kanilang pangalan at iba pang bagay tungkol sa sarili, ay tama po ang sinabi niyo. Tiyakin ng bawat establishmento na may alcohol o matitiyak nila na malinis at ligtas ang gagamiting ballpen ng bawat gagamit nito. Okay po? Tama po. Opo. Marami pong salamat. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinion? Okay po, kung gano'n, dadako na po tayo ang ating ginagalang na Konsehal, Alan Tolentino. Nangungulong Pinuno, maraming salamat po. Ang ating po mga barangay captain po, ang bayan ng Silang, 64 barangay. Yes, po. Humihingi po sila ng advice sa ating pamahalaang bayan, kay Mayor Cory Poblete po, at sa ating po Vice Mayor, sa mga konsehal. Ang hinihiling po nila, ano po ang dapat gawin po sa mga nangyayari po dito sa ating bayan tungkol po sa mga COVID-19. Ang paliwanag po sa ating mga kaibigang barangay captain po, alam ko po naman ang ating pamahalaang bayan ay hindi po tumitigil sa pagtulong sa ating mga kababayan ho. Una-una po, kayo po ay mga barangay captain po. Alam ko po naman na mayroon po tayong magagawa sa ating nasasakupang barangay. Ang pinakamaganda po sana po sa mga kapitan po, mayroon po silang salita. Alam po naman natin na hindi rin po kayo tumitigil na pag-ingatin po natin ang ating nasasakupan at ang ating mga kababayan. Yung po mga hindi po namang mga importante na kailangan, kung maaari, wag na po sana silang lumabas. Na alam po naman natin na kapag ang ating mga nasasakupang barangay mayroon pong pupuntahan,
Bisan po sa trabaho, doon po natin nakukuha yung mga bagay na nakakahawa. Mag-ingat na lang po at ating pong pasabihan po sila. At kung maaari, kung wala ho naman pupuntahan, doon na lang po sa bahay. Hindi po natin mapipigilan po yung mga nangyayari po sa ating bansa, sa ating bayan, na may ganitong sakuna. Talagang disiplina sa sarili, sa ating pangangatawan. Ingat na lang po. Darating din po ang mga buwan, taon na mawawala rin po yung mga nangyayari po sa ating bayan, yung mga COVID-19 na yun. Sarili na lang po natin ang ating tatanungin para ho tayo po yung makapag-ingat. Sila po ang ating sasabi po sa ating mga kababayan to. Salamat po. May maitutugon din po ba ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, sa binanggit ng ating ginagala na Konsel Alan Tolentino? Magandang umaga po sa aking mga kasama at sa iyo Nangungulong Pinuno. Totoo po, ang binabanggit din naman ni Konsel Alan at talaga siyempre po ay para po mapag-ingat yung ating mga kababayan. Ano po? Pero sa totoo po ay ako po, Nangungulong Pinuno, ay napakalimit ko po ipatawag yung ating mga cluster head. Unang-una nga po ay hindi naman po pwedeng mag-meeting tayo ng maramihan. At halos po sa isang linggo nag-meeting po kami ng cluster head natin para po masunod po yung ang mga protocol at masubaybayan din nila yung kanilang mga barangay. Kasi po sa totoo lang po ay talaga pong napakalaki ng responsibilidad ng barangay captain, mga barangay official ko, mga kagawad. Kaya po pinadada ko na lang po sa cluster head para po yung cluster head naman po ang magpaabot doon sa kanyang nasasakupan. Kasi nga po hindi po pwede Nangungulong Pinuno yung maramihang meeting po. Katunayan po, nung isang araw lang po ay nagpatawag din po ulit ako ng meeting sa cluster head po. At ako naman po ay nakamonitor din sa mga barangay. Ako naman po yung nag-iikot din. At sinasabihan ko rin po yung mga ating mga bunong barangay po. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinyon? Kung wala na, magdedeklara po tayo ng 1 minutong paghimpil. Ating pagpupulong. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinyon o kuro-kuro? Kung wala na, dadako na tayo sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa. Ginong Kalingin, ang mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa. Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang ba, panukalang kapasyahan. Una, panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-43, serye 2020, isinulong ni Ginagalang Ferdinand C. Amutan, pangalawang tagapamuno, Lupon sa Kapayapaan, Kaayusan at Pampublikong Kaligtasan. Isang kapasyahang nagkukumpirma kay Iginagalang Perpetuo T. Disenganyo bilang kasapi ex officio ng People's Law Enforcement Board or PLEB ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kapayapaan. Dumako po tayo sa letrang K, Kautosang Pambarangay. Una, kapasyahan barangay bilang 2, RGM serye 2020 mula sa Barangay Anahaw 1, obligadong pagparehistro ng mga transient resident ng barangay. Pangalawa, Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay. Pangalawa, kapasyahan barangay bilang 3, bilang 3, RGM serye 2020 mula sa Barangay Anahaw 1, pagpapatupad ng Anti-Cyberbullying Reference B 5718. Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay at sa lupon ng impormasyon, komunikasyon at teknolohiya. Ikatlo, kapasyahan barangay bilang 4, RGM serye 2020 mula sa Barangay Anahaw 1, pagpataw ng butaw sa mga sasakyang pangkalakal na pumapasok sa mga pathwalk ng barangay. Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay at sa lupon ng komersyo at kabuhayan. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid liham sa Sangguniang Bayan. Number 1,
a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sangguniang a copy of Provincial Ordinance Number 285/2020 entitled An Ordinance Establishing the Mental Health Committee and Community-Based Mental Health Program in the Province of Cavite. Isa po itong magandang kautusan, legislative measure mula sa Sangguniang Panlalawigan. Itinatalaga po natin ito sa Lupon sa Kalusugan, sa Sangguniang Kabataan at sa Dibisyon ng Sinupan. Number 2, a letter addressed to the Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Ms. Maria Dolores Janet G. Bawalan, Municipal Budget Officer, submitting the proposed 2019 annual budgets of Barangay Hukay, Barangay Pook Dos, and Barangay Litli. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Pananalapi. Number 3, a copy of Provincial Ordinance Number 286/2020, an ordinance amending Section 2 of Provincial Ordinance Number 268/2020 as amended by Provincial Ordinance Number 277/2020 entitled An Ordinance Mandating Curfew Hours from 8 p.m. to 5 a.m. the following day within the territorial jurisdiction of the Province of Cavite due to COVID-19. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kapayapaan at Kaisan para mamyendahan ang makaugnay na kautosang bayan ng Silang. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung gano'n, dadako na tayo sa ulat ng Lupon. May handa po bang mag-ulat sa ating pagpupulong? Meron pa tayong isang ulat ng Lupon sa umagang ito. Ulat ng Lupon bilang 21, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan mula sa Lupon sa Pamilihang Bayan at Katayan. Paksa, liham mula sa Silang Market Vendors Association, petsa ika-22 ng Hulyo 2020. Ibibigay na po natin ang hapag sa naturang Lupon para sa kanilang pag-uulat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ulat ng Lupon bilang 21, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan mula sa Lupon sa Pamilyang Bayan at Katayan. Paksa, liham mula sa Silang Market Vendors Association, petsa ika-22 ng Hulyo 2020. Nagdaos ng pagdinig ng Lupon sa Pamilyang Bayan at Katayan noong ika-22 ng Hulyo 2020 ganap na ika-9 ng umaga upang talakayin ang kaugnay sa pinadalang liham ng Silang Market Vendors Association sa Sangguniang Bayan. Dumalo sina ang inyong lingkod, iginagalang Nestor B. Patawe, tagapamuno ng Lupon, iginagalang Perpetua T. Desinganyo, Ginoong Reginald Bawalan, tagapamahala ng pamilihan ng Silang Ginang Cynthia Cortez, pinuno ng Maypo, Ginang Eileen Marios, kinatawa ng RHU, Doktora Armin Joyce Guarin, pinuno ng RHU at Ginang Lolita Ramos at Ginang Mayra Rio Beros, mga kintawan ng SMBA. Batay sa naging talakayan na pag-alaman ng Lupon ang mga sumusunod. Una, dinulog ng Silang Market Vendors Association sa Sangguniang Bayan ang kaugnay sa mga suliranin na nakakaapekto sa kanilang hanap buhay at kabuhayan. 1.1 Problema kaugnay ng pagdami ng talipapa sa mga barangay. 1.2 Problema kaugnay ng hindi masawata ng mga illegal vendors. Ikalawa, na pagkaisahan na hindi muna aalisin ang mga talipapa sa ngayon dahil sa patuloy na banta ng pagkalat ng COVID-19 at naapektuhan din ang mga mamimili sa malalayong lugar dahil sa mahal ng pamasahe. Ikatlo, sinisikap ng pamunuan ng Pamilyang Bayan na alisin ang mga illegal vendors, subalit pabalik-balik lamang ang mga ito. Ikaapat, marami pa mga suliranin sa Pamilyang Bayan ang tinalakay at iminungkahi ng
magpulong ang Market Board upang makatulong sa pagresolba sa mga malalim na problema sa pamilyang bayan ng Silang at ng problema na kinakaharap ng mga magtitinda sa palengke. Rekomendasyon: minumungkahi ng lupon sa pamilyang bayan at katayan na i-convene o pulungin ang Market Board upang mapagtalakayan ang mga kinakaharap ng mga problema sa palengke, pati na ang problema ng mga magtitinda dito. Minumungkahi pa ng lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon sa pamilyang bayan at katayan. Pangalawang tagapamuno, ginagalang Catherine Tirona Regodon. Kasapi, ginagalang Ferdinand C. Amutan. Tagapamuno, ang inyong lingkod, ginagalang Nestor B. Patawin. Maraming salamat. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Wala na po tayo nakatalang ulat ng lupon. Kung ganon, dadako na po tayo sa mga nakatakdang gawain sa araw na ito. Ano po ang mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain, meron po tayong dalawa. Una, panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Kalabing-Siyam, serye 2020, isinulong ni ginagalang Catherine Tirona Regodon, tagapamuno, lupon sa pabahay at gamit ng lupa. Kautosang nagtatakda sa pansamantalang pagbabawal sa pagtatayo at pagbubukas ng mga warehouse sa loob ng 3 taon sa munisipalidad ng Silang. Ano po ng tagapagsunod ng panipan? Paliban muna ang unang pagbasa. Pinangalawahan ay ginagalang na konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ipinagpapaliban natin ang pagbasa sa naturang panukala. Ang ikalawa po ay panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ka-20, serye 2020. Ipinanukala ni ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, tagapamuno, lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Isang kautusang nagtatatag sa People's Law Enforcement Board or PLEB sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Tinatasan nating kalihim na basahin ng katawan ng naturang panukala. Panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ka-20, serye 2020, ipinanukala ni ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, tagapamuno, lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Isang kautusang nagtatakda ng People's Law Enforcement Board o PLEB sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Sapagkat nakasaad sa Batas Republika 6975, kilala sa taguring DILG Act ng 1990, na inaatasan ng mga munisipalidad na magbuo ng People's Law Enforcement Board. Sapagkat ang PLEB ay isang check and balance mechanism at ito ay bahagi ng pangingibabaw ng batas kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay maaaring dalhin ang kanilang mga reklamo laban sa kapulisan na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sapagkat ang PLEB ay may mahalagang papel sa pag-aalis ng mga tiwaling mga pulis at tumutulong sa mabubuting kapulisan na manatiling mabuti. Sapagkat ang Batas Republika 6975 o ang DILG Act ng 1990, Batas Republika 8851 o ang Philippine National Police Reform Act of 1998, Batas Republika 10924 o ang General Appropriations Act of 2017 ang mga batayang legal sa pagtatatag ng People's Law Enforcement Board. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, isinasabatas ng Sangguniang Bayan ng Silang ang mga sumusunod. Unang seksyon, pamagat. Ang kautosang ito ay makikilala bilang kautosang nagtatatag ng PLEB sa munisipalidad ng Silang.
Ikalawang seksyon, pagtatatag ng pleb. Bubuuin ang People's Law Enforcement Board, isang natatanging kapulungan sa munisipalidad ng Silang. Section 3, mga kapangyarihan. Ang pleb ay may mga sumusunod na kapangyarihan. 3.1, dinggin at pagpasyahan ang lahat ng reklamo na formal na isinampa laban sa kahit sino mang uniformadong kasapi ng pambansang pulisya ng Pilipinas. 3.2, magpataw ng karampatang kaparusahan kung kinakailangan. Ika-4 na seksyon, mga tungkulin at responsibilidad. Sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin at responsibilidad, ang pleb sa pamamagitan ng tagapamuno nito ay ginawaran ng mga sumusunod na mga tungkulin at responsibilidad. 4.1, magpasumpa or administer oaths. 4.2, ipatawag ang mga saksi. 4.3, magpalabas ng subpoena duces tecum. 4.4, hingin ang mga dokumento, mga record, mga aklat, talaan at iba pa. 4.5, magpalabas ng iba pang mga hakbangin kung kinakailangan. Section 5, komposisyon. Ang pleb ay bubuuin ng mga sumusunod. 5.1, tagapamuno ng lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan ng Sangguniang Bayan bilang kasapi ex officio. 5.2, tagapangulo ng Liga ng mga Barangay o sino mang kinatawan ng Liga ng mga Barangay. 5.3, tatlong kasapi na maaari lamang alisin for cause na pinili ng pambayang sanggunian para sa kapayapaan at kaayusan or Municipal Peace and Order Council mula sa hanay ng mga respetadong miyembro ng komunidad na kilala sa kanilang katapatan at integridad. 5.3.1, isang babae. 5.3.2, isang abogado na kabilang sa Philippine Bar o kung walang abogado, isang nagtapos sa kolehiyo o punong guro ng mababang paaralang sentral. 5.3.3, isang personalidad na tinukoy ng pambayang sanggunian para sa kapayapaan at kaayusan. Ika-6 na seksyon, kalihiman ng pleb. Ang itatalagang tagapamuno ng kalihiman ay kinakailangang nagtataglay ng posisyong may plantilya at nakatapos ng bachelor's degree. Mali po kayo magpatuloy. 6.1, ang tagapamuno at mga kasapi ng kalihiman ay karampatang hihirangin ng punong bayan. 6.7, ang paghirang, ang mga kasapi ng pleb ay hihirangin ng mga kinaukulang nagrekomendang kapulungan. 7.1, dapat magpatibay ang Sangguniang Bayan ng isang resolusyon na magtatalaga sa miyembro ng Sangguniang Bayan na magiging kasapi ng pleb. 7.2, ang miyembro ng Liga ng mga Barangay na uupo sa pleb ay kinakailangan ng resolusyon ng Liga para sa nasabing layunin. 7.3, ang pambayang sanggunian para sa kapayapaan at kaayusan ay hihirang ng tatlong kasapi ng pleb na ang katauhan ay tutukuyin sa pinagtibay na resolusyon ng nasabing kapulungan. Ika-8 seksyon, tagapamuno ng pleb. Ang tagapamuno ng pleb ay ihahalal ng mga kasapi mula sa kanilang hanay. Ika-9 na seksyon, kautosang tagapagpaganap sa pagbuo ng pleb. Ang punong bayan ay magpapalabas ng kautosang tagapagpaganap na pinagtitibay ang pagbuo ng pleb matapos matanggap ang mga sipi ng kinaukulang paghirang sa mga miyembro nito. Ika-10 seksyon, panunumpa sa tungkulin. Ang pinuno at mga kasapi ng pleb ay manunumpa o magkukumpirma sa harap ng isang administering officer. Ang sipi nito ay isususumite sa panrehiyong tanggapan
ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ika-11 seksyon, panahon ng panunungkulan. Ang mga kasapi ng pleb ay may termino ng panunungkulan ng 3 taon mula sa pagsisimula sa panunungkulan. Ang nasabing kasapi ay manunungkulan hanggang ang kahalili ay napili at napagtibay. 11.1 Panunungkulan ng halal na opisyal. Ang kasapi ng pleb na nahirang sa pamamagitan ng halalan bilang kasapi ng Sangguniang Bayan o punong barangay ay matatapos ang panunungkulan bilang kasapi ng pleb sa pagtatapos ng kanyang termino bilang halal na opisyal. Kung sakaling mahalal muli at siya ay muling hinirang na maging kasapi ng pleb, ang nasabing opisyal ay muling manunumpa sa tungkulin. 12.2 Panunungkulan ng 3 hinirang ng pambayang sanggunian para sa kapayapaan at kaayusan. Ang pre-termination o ang pagtatanggal ng wala sa panahon ng 3 kasapi na hinirang ng pambayang sanggunian para sa kapayapaan at kaayusan ay epektibo lamang para sa just cause. Ika-12 seksyon, pleb, pampublikong katungkulan. Ang kasapian ng pleb ay bubuo ng isang pampublikong katungkulan. Ang mga kasapi nito ay kinikilala bilang mga tao na may kapangyarihan o persons in authority, alinsunod sa Artikulo 152, Kabanata 4, Pamagat 2, Aklat 2 ng pinagpanibagong Kodigo Penal o Revised Penal Code. Magkagayon, ang pampublikong opisyal o mga kawani ng pamahalaan ay hindi kwalipikado na mahirang o may talaga bilang kasapi ng pleb maliban kung ipinapahintulot ng batas o sa pamamagitan ng pangunahing tungkulin ng kanyang tanggapan. Ika-13 seksyon, kabayaran sa paglilingkod. Ang pagiging kasapi ng pleb ay isang pangsibikong katungkulan. 13.1 Ang mga kasapi ng pleb, kasama ang tagapamuno ng kalihiman ng pleb, ay babayaran ng per diem o per diem at pagkakalooban ng life insurance mula sa pondo ng munisipalidad, alinsunod sa mga may kaugnayang mga sirkular at iba pang mga pahayag ng komisyon sa audit. Sa kondisyon na ang kasapi ng pleb na babayaran ng per diem o per dime sa ₱1,000 piso bawat pulong o sesyon na aktwal na dinaluhan, subalit hindi dapat humigit sa ₱4,000 piso sa isang takdang buwan. Ika-14 na seksyon, quorum. Ang presensya ng mayorya ng lahat ng miyembro ng pleb ay bubuo ng isang quorum. Ika-15 seksyon, paglalaan ng budget. Sa taunang budget ng munisipalidad ay maglalaan ng pondo para sa maintenance and other operating expenses para sa pagpapanatili at operasyon ng pleb. Ika-16 na seksyon, pagpapatibay ng mga sirkular na may kaugnayan sa operasyon ng pleb. Ang mga sumusunod na mga pahayag o circular na may kinalaman sa gawain ng pleb ay pinagtitibay. 16.1 Memorandum Circular Number 2016-002 or the revised rules of procedures before the administrative disciplinary authorities and the Internal Affairs Service of the Philippine National Police. 16.2 DILG Memorandum Circular Number 2007-154, the Operational Guidelines on the Implementation of the People's Law Enforcement Board Program. Ika-17 seksyon, pagpapawalang bisa. Ang anumang naunang kautosang bayan o mga atas na hindi umaayon o sumasalungat sa kautosang bayan na ito ay agad na pinawawalang bisa. Ika-16 na seksyon, pagkakabisa.
Ang kautosang ito ay magkakabisa matapos na ito ay pagtibayin. Lagda, iginagalang Perpetuity Desengaño, tagapamuno, lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Maraming salamat. Ibibigyan po natin ng pagkakataong makapagbigay ng pahayag ang tagapagsulong ng panukala. Isang Ano magandang yan? umaga po. Ha? Isang magandang Hello? Yes Ay, po. basta narinig niyo po ako? Narinig niyo Opo, po? opo. Mari po kayo magpatuloy. Baho Isang yata. magandang umaga. Panukalang kautusan bilang Mamanid. Poblete Bilabide, kadalawampu, Serie 2020. Ay isang magandang umaga po sa ating lahat. Mahalaga na ang isang munisipalidad ay mayroong matatag na People's Law Enforcement Board o tinatawag na PLEB, sapagkat ito ay takbuhan at sumbungan ng mga mamamayan laban sa pagmamalabis at pag-abuso ng kapulisan sa kanilang kapangyarihan. Noon pong mga nakaraang pamunuan ay binubuo ng ating munisipalidad sa pamamagitan ng isang executive order ng ating punong bayan. Kinakailangan na nating magpasa ng isang ordinansa na magtatatag sa PLEB bilang pagtalima sa atas ng DILG na institutionalize at patatagin ang PLEB sapagkat ito ay may mahalagang papel sa pag-aalis ng mga tiwaling mga pulis at tumutulong sa mabubuting kapulisan na mananatiling mabuti. Ang PLEB ay bubuuin ng mga sumusunod. Number 1, ang tagapamuno ng lupon sa kapayapaan at pampublikong kaligtasan ng Sangguniang Bayan bilang kasapi ex officio. Pangalawa, tagapangulo ng Liga ng mga Barangay o sino mang kinatawan ng Liga ng mga Barangay. Pangatlo, 3 kasapi na pinili ng Municipal Peace and Order Council mula sa hanay ng mga respetadong miyembro ng komunidad na kilala sa kanilang katapatan at integridad. Sa 3, dapat ang isa ay babae. Ang isa ay isang abogado at ang isa ay isang tao na pinili ng Municipal Peace and Order Council. Ang ating mga legal basis sa pagtatatag ng PLEB ay number 1, Batas Republika 6975 o ang DILG Act ng 1990. Pangalawa, Batas Republika 8851 o ang Philippine National Police Reform Act ng 1998. At ang pangatlo, ang General Appropriation Act ng 2017. Kaya hinihiling ko sa aking mga kasamahan na pagtibayin natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 20, isang kautusan nagtatatag sa People's Law Enforcement Board, PLEB sa munisipalidad ng Silang Cavite. Maraming salamat po. Salamat po. Ngayon naman po idadako na tayo sa talakayan. Meron hubang nais magpahayag ng opinyon ng kuro-kuro ukol sa panukalang ito? Kung wala, ano pong mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po na pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 20. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehala Catherine Tirona, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po pinagtitibay natin sa ikalawang pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Wala na po tayo nakatala sa ating mga nakatakdang gawain. Ganun pa man, may mungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Ferdinand Amutan. Salamat po, Nangungunong Pinuno. Minumungkahi ko po na ilihis ang natuntunin para mabigyan daan ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 043. Salamat po. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong inililis ang ating malituntunin upang basahin ang naturang panukala. Ganong kalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng panukalang kapasyahan.
Panukalang Kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ka-43, Sere 2020, isinulong ni Ginagalang Ferdinand C. Amutan, pangalawang tagapamuno lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Isang kapasyahang nagkukumpirma kay Ginagalang Perpetuo T. Desengaño bilang kasapi ex officio ng People's Law Enforcement Board ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Sapagkat itinatakda ng Section 43 ng Batas Republika 6975 ng 1990 o ang batas na nagtatatag sa pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan ang proseso sa pagbuo ng pleb. Sapagkat ang pleb ang dumidinig, nag-iimbestiga at nagdidesisyon sa mga reklamo at hinaing ng mga mamamayan sa mga abusado, mapagmalabis at walang galang ng mga pulis. Sapagkat isinasaad sa Section 43 ng Batas Republika 6975 na isa sa mga bubuo ng pleb ay isang kinatawan ng kasapi ng Sangguniang Bayan na pinili ng kapulungan. Sapagkat si Ginagalang Perpetuo T. Desengaño ang hinirang ng Sangguniang Bayan upang maging kasapi ex officio ng pleb ng Munisipalidad ng Silang. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Ferdinand C. Amutan ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na kinukumpirma si Ginagalang Perpetuo T. Desengaño bilang kasapi ex officio ng People's Law Enforcement Board ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Lagda, Ginagalang Ferdinand Amutan, pangalawang tagapamuno, lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Marami pa ang ngayon naman natin ang panukala. Salamat po muli. Magandang umaga po sa lahat. Ang People's Law Enforcement Board, PLEB, ang dumidinig, nag-iimbestiga at nagdidesisyon sa mga reklamo at hinaing ng mga mamayan sa mga abusado, paglabis at walang galang ng mga pulis. Sinasaad sa Section 43 B1 ng Batas Republika 6975 na isa sa mga bumubuo ng pleb ay isang kinatawan ng kasapi ng Sangguniang Bayan na pinili ng kapulungan. Ang pinaupo ng Sangguniang Bayan sa pleb bilang ex officio ng kasapi ay ang tagapamuno ng lupon sa kapayapaan at pampublikong kaligtasan. Nagkaroon po kasi ng reorganisasyon ng pleb sa pamumuno ng bagong mayor, Ginagalang Socorro Corazon P. Poblete, kaya medyo huli na din ang pagsasalang ng kapasyahan na pagkukumpirma sa pagkakahirang kay Ginoong Desengaño bilang kasapi ng ex officio ng pleb. Ngayon po ay binubuo na muli ang kasapian ng pleb. Kaya hiniling ko po ang suporta ng aking mga kasamahan para pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide -043, isang kapasyahang nagkukumpirma kay Ginagalang Perpetuo T. Desengaño bilang kasapi ex officio ng pleb Law Enforcement Board ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Salamat po. Marami pong salamat. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa talakayan. Meron hubang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro ukol sa binasang panukala? Kung wala, ano pumungkahin ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po sa aking mga kasamahan na pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide -043. Salamat po. Pinangalawahan ng Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman natin pong pinagtitipay ang panukalang kapasyahan Poblete Bilamide -043. Ang ating ginagalan na Konsehal Perpetuo Desengaño.
Magandang umaga po. Haba pong nakalis ang ating pulong, minumungkahi ko po na basahin sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Kadalawampu. Pinangalawahan ni ginagala na Konsehal Ronnie Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't babasahin po natin sa katutuling pagkakataon ang panukalang ng Poblete. Kinungkaling pakibasa po ninyo ang pamagat bilang ng naturang panukala. Kautusan bilang Poblete Bilamide Kadalawampu, Sere 2020, ipinanukala ni ginagalang Perpetuo T. Desengaño, tagapamuno Lupon sa Kapayapaan, Kaayusan at Pampublikong Kaligtasan. Isang kautusan nagtatatag sa People's Law Enforcement Board, PLEB, sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Ano po ang kapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po na sama-sama nating pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Kadalawampu, Serya 2020, isang kautusan nagtatatag sa People's Law Enforcement Board, PLEB, sa munisipalidad ng Silang. Pinangalawahan, ginagala ng Konsehal Ronnie Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay po natin sa katutuling pagkakataon ng panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Kadalawampu. Maraming pong salamat. Ano po ang mungkahi ng ating ginagala na Konsehal Ferdinand Damutan? Minumungkahi ko po na ibalik sa kaayusan ang alituntunin. Salamat po. Pinangalawahan, ginagala na Konsehal ginagala na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't ibinabalik na natin ang ating mga lituntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron hubang nais magpatalastas? Kung walang nais magpatalastas, ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng Lupon ng mga patakaran at lituntunin? Nangungulong pinuno, iyaman din lang po at wala na po tayong pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumungkahi ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ni ginagalang Konsehal Ferdinand Damutan ng lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't itinitindig na po natin ang ika-29 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ganap na 11 at 9 ng umaga. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Mag-iingat po ang lahat.